Ay, Diyos ko, Catalina, iha. Napakarami na naman palang natagpo ang patay dyan sa may gubat. Balita ko, isasara daw ng pulisya at mga sundalo itong buong baryo at baka hindi pa nakakalabas ang mga kriminal. Hindi tayo sigurado, Aling Medina. Kung mahuhuli nga nilang mga yon, paano kung hindi pala mga normal na taong gumawa nun? Ang ibig mo bang sabihin? Pinaghihinalaan mong aswang ang mga gumawa nun? Pwede ko muna ba kayong maistorbo saglit? Pabili muna ako ng adobo at 2 order ng kanin. Teka lang. Mukhang bago ka rito, ha? Hindi ko talaga ako taga rito. Sa katunayan, uuwi na rin ako sa amin. Ba't po pala ang daming checkpoint dito sa lugar nyo? Sa malamang, hinuhuli nila yung suspect sa mga pagpatay. Ay, Diyos ko. Hindi ba sila nakakatunog na aswang ang may gawa ng mga yon at hindi karaniwang tao lang? Tulad ng sabi nitong kaibigan ko. Aswang? Akala ko nagbibiroan lang kayo kanina. Pero bakit po? Dahil pare-parehas nawawala ang mga lamang loob nila. Kaya ikaw mag-iingat ka. Mas mabuti pa kung umuwi ka na kaagad at wag nang magpaabot ng gabi. Oh, eto. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Isang mahalagang paalala bago ipagpatuloy ang kwento. Saan ka nga ba nakikinig ngayon, Kasityo Pangil? Siguraduhin mo na nasa official YouTube channel ka ng Sityo Pangil Nakikinig. Dahil ngayon ang daming gumagaya at nagnanakaw na ating mga kwento. Tandaan, ang original dito lang mapapakinggan. Alfredo ang pangalan ko. Lumaki akong palaboy sa kalye kaya't sa murang edad ay natutunan ko ng tumayo sa aking mga paa para maitaguyod ang aking sarili. Iniwan kasi ako ng mga magulang ko sa bahay ampunan noong 10 taong gulang pa lamang ako. Sa kasamaang palad, minalas ako sa mga umampun sa akin dahil madalas nila akong sinasaktan. Kaya tumakas ako sa pudan nila at mas piniling mamuhay ng mag-isa. Laking pasalamat ko dahil kahit hirap, ay napag-aral ko ang sarili ko dahil sa pagiging masikap. Pagkatapos mag-aral, nag-apply ako at natanggap bilang truck driver sa isang maliit na kumpanya ng mga muebles. Pero sa higit 3 taon kong pagtatrabaho roon, ngayon lamang ako nakaengkwentro ng isang nakakakilabot na pangyayari nang minsang bumiyahe ako sa isang maliit na lugar sa probinsya ng Siquijor na hindi ko na eksakto papangalanan pa. Nagmamaneho ako ng isang hating gabi, pauwi mula doon sa lugar kung saan ako naghatid ng mga muebles. Isa yung maliit na baryo na hindi naman gaanong matao. Nang parahin ako ng isang armadong sundalo para ipaalam sa akin na isinarado nila ang daan dahil ng mga panahong yon ay meron daw palang mga natatagpo ang bangkay sa lugar na yon. Ang sabi nila ay may nakapagbigay daw ng tip na nasa loob pa ng lugar ang sospek. Kaya't napagdesisyon nilang hindi muna payagang maglabas-masok ang mga tao sa lugar sa loob ng 24 oras. Kahit anong pagpupumilit ko noon, ay hindi nila ako pinayagang makalabas. Hanggat hindi nila nasisiguradong wala na sa loob ng baryo ang sospek. Kaya wala akong ibang pagpipilian ng mga panahong iyon, kundi magpalipas ng gabi sa loob ng sasakyan. Sa pag-aakalang, mabilis nilang mareresolba ang nasabing mga kaso ng pagpatay. Pero, nagkamali pala ako. Anong o-orderin mo, iho? Yung sinigang na baboy po at saka 2 order ng kanin. Sige. Teka nga. Parang pamilyar ka sa akin, ah. Ikaw ba yung bumili kahapon? Opo, ako nga yun. Bakit hindi ka pa nakakauwi? Sinara po kasi ng mga sundalo yung lugar kaya hindi na ako nakalabas. Kahit na anong pagmamakaawa ko, di talaga sila nakinig. Hindi ba't sinabi na sa'yo nung kaibigan ko na huwag ka nang magpapagabi? Ayan tuloy. Maghihintay na lang po siguro ako ng 24 oras bago makauwi.
Ano ka mo? Sa tingin mo ba, sa dami ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa lugar na to, masusunod ang oras na sinabi nila? Ano pong ibig yung sabihin? Mukhang matatagalan ka pa, iho. Sa palagay ko, magaling ang mga sospek na gumawa ng karumal-dumal na mga krimen. Kaya sigurado akong hindi sila basta-basta mahuhuli. Paano yan? Andun ang trabaho ko sa probinsya. Wala rin ako masyadong baon na pera. Ay, nakakaawa ka naman. Tingin ko, mukha ka na bang mabait. Gusto mo bang magtrabaho dito? Nangakailangan kasi ako ng makakatulong sa karinderya ko. Dahil kung minsan masakit ang ulo ko, kaya hindi nakakapagbukas ng tindahan. Sayang naman din ang benta, di ba? Talaga ho? Nako, hindi ko yan tatanggihan. Salamat po. O siya, sige. Siguro doon na lang din kita patitirahin sa apartment ko. Ayos ba sa'yo yun? Opo, O siya, sige. Ay, ano nga palang pangalan mo? Alfredo po. Aling Medina, pwede ba ulit akong umutang sa'yo ng pagkain? Di naman kasi umuwi itong bugo kong asawa eh. Baka kung ano nang mangyari sa sanggol sa tiyan ko kapag bigla akong magkasakit. Ay nako, o siya, sige. Kahit wag mo nang bayaran, Catalina. Talaga ho, salamat ha. Ang laki po talaga ng naitutulong niyo sa akin. Walang anuman. Nga pala, nabalitaan niyo na po ba yung paninira na ginagawa sa inyong kapitbahay niyo? Si Mercedes. Bakit? Ano na naman bang sinasabi niya? Naku, magmula nang makita niya na dumadami ng customers niyo dito sa karinderya, pinagkakalat niya na ninakaw niyo ang idea niya sa negosyo. Ay nako, hayaan mo na yun. Wala rin namang patutunguhan kung makikipagtalo pa tayo sa kanya. O siya, Paris ba ulit ang gusto mo? Opo. O sige, maupo ka na doon at ipaghahanda ko lang yung order mo. Ay, ako na po. Panandalian pang ngumiti sa akin si Aling Medina bago itinuro kung saan nakalagay ang iba't ibang putahe ng ulam sa kanyang munting karinderya. Ginado kong sumandok ng order. Pagkatapos ay maingat na inihain ito sa lamesa ng buntis na customer. Napansin ko ang pagkaseryoso ng mukha nito habang marahang hinihimas ang tiyan. Salamat. Teka nga, bakit ka pa nandito? Stranded kasi ako kaya hindi ako makauwi sa amin. Ganun ba? Naku, ang malas mo naman. Kung may maipapayo man ako sa'yo, yun ay mag-iingat ka palagi. Sa totoo lang, nagugulan ako sa mga nangyayari dito. Ba't pa biglang may mga patay na natagpuan doon sa gubat? Baka naman may nakapasok na mga rebelde dito. Alfredo! Mamaya ka na makipagchismisan dyan at asikusuhin mo muna tong mga customer dito. Ang dami oh! Mas kaya mong pagsabay-sabayin ito kesa sa akin. Hindi ko na hinintay pa ang isasagot sa akin ni Catalina at ang mamadaling inisikaso ang mga bumibili. Wala akong ibang ginawa maghapon kundi ang tulungan si Aling Medina sa tindahan hanggang sa mapagdesisyonan na nitong magsara. Sa totoo lang, hindi man lang ako nakaramdam ng pagkapagod dahil natutuwa ako na mayroon akong panibagong pagkukuhanan ng pera. Sumama ako kay Aling Medina na umuwi sa lumang bahay sa loob ng mahabang iskinita. Malapit ito sa mga kakahuyan sa bakanting lote na katabi nito. Kaagad nakuha ng atensyon ko ang mga lumang litrato sa picture frame na nakasabit sa haligi nang makapasok sa loob. Ay, narito na tayo. Doon mo na muna ilapag ang mga gamit mo. Ay, siya nga pala. Pagpasensyahan mo na nga pala itong bahay ko at wala na kasing ibang naglilinis. Ako na lang din naman kasi mag-isa sa buhay. Sino po yung mga bata sa litratong yun? Nasaan po sila? Ay, nako, mga anak ko yan. Patagal na nila akong iniwan kaya sarili ko na lang talagang katuwang ko sa buhay. Ano po? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi pa sila patay, iho. Magmula nang makabuo sila ng sari-sarili nilang pamilya, nakalimutan na nila yata na buhay pa ang ina na nagsilang sa kanila. Nakakalungkot naman po pala kung ganun. Ikaw ba, iho? May pamilya ka na ba?
At sa nakikita ko ay mukhang porsigido kang magtrabaho. Wala po. Tulad nyo, ay mag-isa na lang din ako sa buhay. Iniwan po kasi ako ng mga magulang ko nung sanggol pa lamang ako. Kaya no choice. Kesa naman na kaawaan ko ang sarili ko sa paghahanap sa kanila. Magtatrabaho na lang ako. Ay, tama yan. Ibig kong sabihin, tama lang na pag-igihan mong ipaglaban yung buhay mo, lalo pat wala kang katuwang. Makinig ka sa akin, dahil magdadalawang dekada na akong lubusang ulila sa mga anak ko. Pwede ko po bang malaman kung ano ang rason nila? Kasi kung tutuusin, kahit may mga sarili na silang pamilya, makakaya nilang bumisita sa inyo. Ay, hindi ko alam. Basta naputol na lang ang pangungumusta nila sa akin mula nang maanakan nila ang kanilang mga girlfriend. Siguradong hanggang ngayon ay may sama pa rin sila ng loob sa akin. Pero hindi ko naman sila masisisi. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahil mas pinili kong magpaka-istrikto sa mga anak ko para hindi sila mapariwara at danasi ng mga napagdaanan ko sa buhay. Alam mo, nagmula ako sa pamilyang kapos at bumuo ako ng pamilya kasama ang nobyo kong halos palamunin ako ng lupa sa pagtrato sa akin. Grabe din po pala yung naranasan niyo. Pero nakakatuwa ano? Bakit po? Dahil pinagtagpo tayo ng puong may kapal. Pareho tayong lubusang ulila sa mga mahal natin sa buhay. Ay, iba talaga siya kung kumilos. Naniniwala po pala kayo sa kanya? Oo naman. Eh bakit ikaw? Hindi ka ba naniniwala? Sa ngayon, hindi po. Dahil kung tunay siya, bakit niya hinayaang danasin ko ang ganitong buhay? Alam niyo po ang sabi nila, ang mga bata daw ang pinaka-inosenteng nilalang sa mundo, kaya malapit ang Diyos sa kanila. Pero bakit nung bata ako parang hindi naman? Alam mo, hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Sa buhay, minsan ay may kailangan tayong pagdaanan na mga mahihirap para mas mapagtibay ang ating loob. Hayaan mo, alam kong darating ang araw na pasasalamatan mo ang ating Panginoon dahil pinagtibay niya ang loob mo. Sana nga po. Sana ilinisin niya ang galit sa puso ko sa tamang panahon. Ipagdasal natin, iho. O siya, halika na. Yung apartment ay nasa likod nitong bahay, kaya ituturo ko sa iyo. Nagdesisyon kasi ako noon na huwag nang ilayo sa bahay kong apartment para hindi na ako mahirapan pang maningil sa mga uupa. Naglakad kami patungo sa likod ng bahay niya hanggang sa matunto namin ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan. Pero napahinto kami nang mapansin ng isang babae na sumulpot mula sa gitna ng kakahuyan na parang nagmamasid sa amin sa katabing bakanting lote. Napansin ko ang nakataas nitong kilay habang lumalapit sa amin. Marahan naman akong tinabig ni Aling Medina nang mapansin na sumenyas ako. Pabulong niya akong binalaan. Yan ang kapitbahay naming matapobre. Binabalaan kita. Huwag kang kikibo sa kahit na anumang sabihin niya. Medina, sino na naman niya kasama mo? Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga pinapasok mo sa bahay? Mag-iingat ka, baka kung ano pang makita ng mga tao dyan. Pwede ba? Tumigil ka nga, Mercedes. Mali ka nang iniisip. At saka, bakit ka ba napadpad dito? Naghahanap ka na naman ba ng pwede kong ikasira? Tinitiktikan lang kita. Mga agaw ka kasi. Pwede bang tumigil ka na? Alfredo, eto ang susi. Buksan mo na yung bahay at pumasok ka na. Sige po. Kakausapin ko lang to. O bakit? Ayaw mo bang marinig ng lalaking yan ang ginawa mong pag-aagaw sa negosyo ko? Hinintay ko munang makalabas si Aling Medina bago ko iniayos sa mga gamit para makapagpahinga. Kinabukasan, saglit muna akong pinag-almusal ni Aling Medina bago kami dumiretso sa palengke para magsimulang magluto ng mga panindang putahe. Higit 9:00 na rin ang umaga nang matapos kami. Maya-maya lang, palandalian kong nilapitan si Aling Medina.
nang makita ko si Mercedes na may bitbit na basket habang papalapit sa amin. Aba! Ang sipag mo Pero wag mong kalimutan. Galing sa akin ang ideya ng karinderya na yan. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rin ngayon. At tandaan mo, may mga taong hindi matutuwa kapag nalaman ang totoo. Pwede ba, utang na loob? Hindi ko ninakaw ang ideya mo. Maaari nagkapares tayo ng negosyo dahil nauna ka sa akin sa ganito at naging tauhan mo ako noon. Pero putahi ko mismo ang tinatangkilik nila. Isa pa, nalugi ka dahil sa pagiging pabaya mo kaya't huwag mong isisisi sa akin. Na para bang siyang biktima. Well, sa'yo na ang ideyang yan. Total, magtatrabaho na rin naman ako sa hasyenda ni Don Leon. Dahil ayaw na kitang makita. Don Leon, nakauwi na siya. Ay, oo, malamang. O baka naman agawin mo pati trabaho ko, ha? Yan na nga kayo. Pwe! Ano ba? Walang yang to. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ha? Anong ako? Che! Ayos ka lang, Catalina? Oo. Ano na naman bang ginagawa dito ng chismosa na yan, Aling Medina? Ginugulo na naman po ba kayo? Ay, hindi naman. Napadaan lang dito para magpaalam. Nga pala, bakit ka nagawi dito? Tatanong ko lang po sana kung nabalitaan niyo yung bangkay na natagpuan malapit sa inyo kagabi. Wasak daw ho yung tiyan. Baka naman aswang na naman may gawa nun tulad nung nangyari dati. Kaya nga Kaya mag-iingat ka palagi, ha? Kayo din po. Oh, Alfredo, pakihandaan naman si Catalina ng pagkain. Nako, hindi na po. Nagtitipid din naman ako Ano ka ba? Libre na yun. Ito na po yung order nyo. Salamat Wala nga naman. Nga pala, pwede bang magtanong? Oh, ano yun? Kagabi pa kasi nang gugulo si Mercedes. Pagkauwi pa lang namin ni Aling Medina, bigla-bigla na lang sumusulpot sa gitna ng kakao yan para raw magmasid sa amin. Nag-aalala naman ako na baka kung anong mangyari kay Aling Medina. Lalo na't pinaiya siya ng babaeng yun kanina. Ano? Sa bakanteng lote malapit dun sa inyo? Oo, bakit? Doon nakita yung bangkay kanina lang. Hindi kaya totoo talagang hinala namin na meron talagang lahing aswang yung babaeng yun? Siya? Nako, kung ganon, kailangan natin tong sabihin kay Aling Medina. Wag. Kung maaari, wag mo itong sasabihin kung kani-kanino. Sa ating dalawa lang, maliwanag ba? Sige. Basta, bantayan mo ng mabuti sa Aling Medina. Kung maaari, wag mo siyang iiwan na mag-isa. Saan ka ba nanunuluyan ngayon? Sa bakanting apartment niya. Teka nga ba? Bakit ba? Alam kong unang beses mo palang makita si Mercedes. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit siya nasa gubat sa 10 oras ng gabi? Isa pa, may iba na rin nakakakita sa kanya na lagi siyang nasa gubat. At minsan, nakikita kong may bitbit siyang bote na pinaniniwalaan naming langis ng aswang. Hindi normal ang ginagawa niya, lalo pat alam niya na talamak ang mga pagpatay dito sa lugar. Hindi ko alam kung mata pobre lang talaga o mas malalim pa. Kaya mag-ingat kayo. At mas makabubuti kung mananatili lang kayo sa loob ng bahay tuwing gabi. Ganun ba? Oo. Kaya pwede mo ba siyang bantayan? Tiktikan mo siya kung maaari. Baka kasi kung ano nang pinaplano nun kay Aling Medina. Sige. Hindi na kami muling nakapag-usap pa ni Catalina matapos noon. Kinagabihan naman, magkasabay kaming kumain ni Aling Medina. Pagkatapos, ako na rin ang nagpresenta na maghugas ng pinggan. Higit 9:00 pa lang noong gabing yon, kaya niyaya ako ni Aling Medina na makipagkwentuhan sa kanya. Nakapagpaalam ka na ba dun sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo? Nako, hindi pa ho. Buti na lang at pinaalala nyo. Magpaalam ka na. Hetong cellphone ko. Kaya lang, medyo mahinang signal sa lugar na to. Opo, salamat po. Ay siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Kaya kita niyaya dito tungkol sa naiisip kong plano sa negosyo ko. Sa akin ho? Oo naman.
Alangan naman kausapin ko ang litrato doon sa loob ng bahay. Ano po yun? Kung mapapansin mo, medyo pumapatok ng karinderya ko sa mga tao. Sunod-sunod ang customers at ang iba ay nauubusan pa. Napapaisip ako na baka sa susunod ay hindi na kayanin ang pwesto na pagsabay-sabayin sila. Oras na siguro para mag-open tayo ng delivery orders. Magandang ideya po yan. Kung okay sa'yo, ikaw sana ang gagawin kong taga-deliver. Hindi ko pa po kasi kabisado ang lugar na to. Pasensya na, pero pwede naman pong ako na lang mag-asikaso sa mga orders. Mabuti naman kung ganon. O siya, sigit maghahanap ako ng pwedeng magmamaneho. Yaan niyo po. Sasama-sama na lang din po ako sa pagdi-deliver para naman makabisado ko ang lugar na to. O siya, mabuti na nga kung ganon. Hindi nagtagal, nagpaalam na siya na matutulog na. Kaya tumungo na rin ako sa tinutuluyan ko para mahiga. Kaya lang ay hindi ako makatulog kaagad. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga malalakas na kalabog mula sa bubong. Kaya buong tapang akong lumabas. Hindi na ako nagdala ng flashlight dahil maliwanag naman ang sinag ng bilog na buwan. Bahagya naman akong napakunot ng makitang si Mercedes ay nakatayo sa puno ng buko. Nahuli ko itong binabato ang bahay ni Aling Medina. Kaya lumapit ako dito. Ano ba yun ha? Gabi na pero nambubulyaw ka pa. Pwede bang itigil mo na yan? O gusto mong ipabarangay kita? Tinatakot mo ba ako? Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. At saka, bakit ba tuwing gabi ka lumalabas? Di ka ba natatakot? O baka naman may kinalaman ka sa mga pagpatay dito? Yan ba ang sabi nila sa'yo? Pwes, andito lang ako para magpaalam. Dahil bukas ay magtatrabaho na ako. Yun naman pala eh. Mabuti naman kung ganon at nang hindi mo na ginugulo si Aling Medina. Ano bang relasyon mo kay Medina? At napapansin kong grabe ka kung magprotekta sa kanya. May inililihim ba kayo? Tauhan niya ako sa karinderya. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. At saka, ano ba yung nasa damit mo? Parang tilamsik ng dugo yan ah. Gusto mo bang malaman kung saan galing to? Eto oh, nanguhuli ako ng baboy na pinakawalan dito para may pangdagdag ako sa ulam. Talaga ba? Oo, eto ang baboy oh. Bulaw kasi. Sabihin mo sa mga siraulo mong kasamahan, lalo na dun sa babaeng buntis para hindi naninisi agad. Che, bahala na nga kayo dyan. Padabog itong lumayo sa kinaroroonan ko. Bitbit ang pinatay na biik na nakatago sa likuran nito kanina. Bumalik na ako sa tinutulugan nang masigurong nakaalis na ito. Isa pa, hindi ko na rin binanggit pa kay Aling Medina na nakaharap ko si Mercedes. Lumipas ang ilang mga araw, naging abala kami sa pag-aasikaso ng karinderya. Hindi nagtagal ay mas umusbong ang negosyo dahil sa masarap na timpla ng mga putahe rito. Kaya't nagmadali si Aling Medina sa paghahanap ng isa pang tauhan. Isang hapon, dumating siya kasama ang isang babae. Aba, ay mabuti naman at naligpit mo ng mga gamit natin. Nga pala, heto si Rosita. Siya ang bagong tauhan na makakasama mo. At siya na rin yung nakuha kong delivery girl. Hello po, kumusta po kayo? Mais naman. Ako pala si Alfredo. Oh, wag na po kayo magulat na babae yung makakasama nyo kasi nakiusap po ako kay Aling Medina. Na ako na lang yung kunin na tauhan pandagdag sa pang-maintenance ng nanay ko. Wala yun, iha. Alam mo naman na matalik na magkaibigan kami ng nanay mo. O siya, maaari ka na bang magsimula bukas? Naku, opo. Kung gusto nyo po, kahit ngayon pa eh. Pilya ka din pala. Tiyak na magkakasundo kayo nitong si Alfredo. Uuwi na po ba kayo? Gusto nyo po bang ihatid ko na kayo? Total, madadaanan ko naman din ang bahay nyo pauwi sa amin. Buti pa nga kung ganon at nang makapagpahinga na tong sa Aling Medina. Pagod na kasi siya gawa ng kay dami-daming customers ngayong araw. Ay,
Kaya nga, mabuti na lang at matulungin tong mga tauhan ko. Dahil kung hindi, baka matagtag ng matagtag tong katawan ko. Nagtawanan kaming tatlo matapos ay niyaya na kami ni Rosita na sumakay sa tricycle para ihatid kami sa bahay. Matapos nung araw na yon, inasikaso na namin ang pagbubukas ng delivery orders. Sa tansya ko umabot kaagad ng 20 ang unang pa-order namin. Kinabukasan matapos namin itong maipost sa maliit na page sa social media. Abala kami sa pagluluto at miski si Rosita ay nagpresenta na rin na tumulong. Inaabot kami ng 2 oras sa pag-aayos ng mga pagkain. Samantala napansin ko ang pagkataranta ni Aling Medina habang inilalagay sa supot ang mga Tupperware na puno ng iba't ibang putahe. Okay lang po ba kayo? Gusto nyo ako na magsupot niyan? Ay naku, hindi. Ako na. Ihanda nyo ng sasakyan para ma-deliver na ito kaagad. Sinisigurado ko lang na hindi tayo papalpak, lalo pat hindi karaniwang tao ang umorder ng lahat ng ito. Hindi karaniwang tao? Ano pong ibig niyong sabihin? Si Don Leon. Doon sa minsang binanggit ni Mercedes kung saan siya magtatrabaho. Kung naaalala mo pa. Basta, kung maaari ay wag na kayo makipagtalo sa babaeng yun kung sakaling madatnan niyo siya doon. Nakakahiya naman kasi at baka masira pa tayo kay Don Leon. O siya, heto na. Dalhin mo na doon sa tricycle. Umalis na kayo at baka mahuli pa kayo ng dating doon. Mabuti pa nga ho. Mag-iingat kayo, ha? Sumakay kami ni Rosita sa tricycle at mabilis itong nagmaneho. Nakaupo ako sa loob ng sidecar para alalayan ang mga pagkain. Pinagmamasdan ko ang mga dinadaanan namin hanggang sa unti-unting malagpasan namin ang mga kabahayan at napalitan ng matatayog na puno. Sa kalagitnaan ng aming pagmamaneho, natanaw namin ang mga pulis na nagkukumpulan na parang may kasalukuyang iniimbestigahan. May natagpuan na naman bang patay? Oo. Parang halos dito palagi matatagpuan yung mga bangkay Sumama naman biglang pakiramdam ko. Malapit na ba tayo? Oo. Nasa hacienda na tayo ni Don Leon. Wow. Mayaman pala talaga siya. Sabi nila. Wala kasing masyadong nakakakilala sa kanya dahil kamakailan lang siya lumipat dito. Pero alam naming mayaman siya. Ganun ba? Kaya pala natataranta si Aling Medina kanina. Oo. Dahil napapabalitang makapangyarihan ang angkan niya. Sabi ni nanay, may kakayahan siyang pabagsakin ng isang negosyo kung gugustuhin niya. Kaya dapat hindi tayo pumalpak sa harapan niya. Kundi, malilintikan ang negosyo ni Aling Medina. Sige. Andito na tayo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat nang lumiko ang sasakyan papasok sa malawak na bakuran. Pagbaba ng tricycle, pumasok kami sa loob na may kalakihang bahay, bitbit ang mga in-order nito. Nakasimangot naman na sumalubong sa amin si Mercedes na nakasuot ng uniforme. Sinamahan pa kami nito patungo sa sala para doon pansamantalang maupo. Sa kabilang banda, napansin ko naman na kumuyom ang kamao ni Rosita kaya pinigilan ko ito. Diyan lang kayo. Ang amo ko ay ayaw sa mga osesero. Mas mabuti pang manahimik kayo kung may makita kayong kakaiba. Isa pa, alam kong tauhan kayo ni Medina kaya sigurado kung magnanakaw din kayo tulad niya. Kaya subukan nyo lang na may nakawin na gamit dito. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa kulungan. Ano ba yan? Buisit. Kilala mo din pala siya? Naku, number 1 mata pobre yan. Huwag mo nang pansinin, deadman na lang tayo. Tahimik lang kaming naupo ni Rosita habang pinagmamasda ng medyo may kalumaan pero magandang disenyo ng bahay. Maya-maya pa, pagbalik nito ay kasama na niya si Don Leon. Samantala, naibsa ng inis ko nang utusan nito ni Don Leon na tumungo sa kusina para ihanda ang mga pagkain na binili sa amin. Mabuti at baga kayong nakarating. Kanina pa halos mamatay sa gutom ang mga tauhan ko. Ganun ho ba? Masarap din naman ang luto ng mga order nyo kaya worth it ang paghihintay nila.
Mabuti kung ganon. Heto ang bayad. Sa inyo na rin ang sukli. Salamat po. Nga pala, parang pamilyar ang mukha mo. Ikaw ba yung nag-deliver ng mga muebles doon sa shop? Ay, opo. Ako nga po. Bakit niyo po alam? Nakita kita na nagbababa ng mga muebles sa truck. Nagminsang magpunta ako doon para pumili ng panibagong mga gamit. Talaga ho. Buti naman at naalala niyo po ako. Pauwi na rin po sana ako nung araw na yon. Kaya lang, di na ako pinalabas nung abutin ako ng gabi. Ay, kung ganon, malas ka. Bakit naman po? Nabalitaan mo naman siguro yung tungkol sa mga pagpatay dito sa lugar. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Sige ho. Salamat. Sige na. Umalis na kayo at marami pang ginagawa ang mga tauhan ko. Ayaw nila ng istorbo. Kaagad na lumabas kami sa mansyon. Sumaklang ako sa likod na bahagi ng motor katabi ni Rosita at pinaandar niya ito kaagad. Paglabas ng bakuran, natanaw kong nakatayo si Catalina na hindi kalayuan. Napansin ko rin ang pasimpleng pagsilip nito sa loob ng bakuran kung saan naroroon ang mga abalang tauhan ni Don Leon. Binusinahan naman ito ni Rosita nang malapitan namin ito. Oh, nandito ka pala. Kumusta? Ano bang pinunta mo rito? Kainitang tirik oh. Ni payong man lang o pandong ay wala kang bitbit. Baka magkasakit ka niyan. Meron lang akong tinitingnan. Ano ba yun? Magdi-deliver ka rin ba ng puto? Gusto mong samahan na kita? Hindi, tinatanaw ko lang yung kaibigan ko. Kaibigan o kaibigan? Ba? Balita ko, dyan na nagtatrabahong magaling mong nobyo nun ah. Loka-loka ka talagang babae ka. Diyan na nga kayo. Magkakilala pala kayo? Ano ka ba? Magkaibigan kami. O siya, umalis na kayo at nang matulungan niyo si Aling Medina dun sa karinderya. Abalang-abala yun sa pag-aasikaso kanina sa mga dumagsang customer. Hindi ka ba sasabay? Hindi na. Maya-maya pa ako uuwi. Pinaandar na kaagad ni Rosita ang sasakyan. Samantala, nanatili pa rin ako nakatitig kay Catalina habang pilit pa rin ang pagtanaw nito sa loob ng bakuran. Nakarating din naman kami kaagad sa karinderya para tulungang muli si Aling Medina. Katulad ng nakasanayan, abala kaming buong maghapon hanggang sa maubos ang mga paninda namin kaya't maaga na rin kaming nakapagsara. Oh, ihatid mo na si Aling Medina at nang makapagpahinga na siya. Sige ba? Ikaw, hindi ka pa uuwi. May pupuntahan lang po. Pwede bang tsaka na lang yan? Kailangan ko ng kasama dahil mukhang sumasama na naman ang pakiramdam ko. Ganun po ba? Ano pong kailangan natin gawin? Gusto niyo po ba isugod na namin kayo sa ospital? Hindi na. Napagod lang ako kaya kailangan ko lang magpahinga. Uuwi na lang ako. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Magsasabi naman ako sa inyo agad kung hindi maayos ang lagay ko. Teka po, aalalayan namin kayo. Gusto niyo po bang tawagan ko yung kaibigan kong nurse para ma-check man lang kayo? Hindi na. Ayos nga lang ako. Sige po. Inihatid kami ni Rosita. Nakarating naman kami sa bahay saktong 7:00 ng gabi dahil marahan lang ang pagpapatakbo nito. Sumama pa nga si Rosita sa loob ng bahay dahil sa labis na pag-aalala kay Aling Medina. Huwag po kayong mahihiyang magsabi ng nararamdaman niyo kay Alfredo ah. Andito lang po kami. Sige, salamat. Salamat, Rosita. Alam kong kailangan ka ng nanay mo pero mas inuuna mo pa kami. Wala yon. Siyempre, maayos na rin naman kahit paano si nanay. Isa pa, may kapatid naman akong pansamantalang nag-aalaga sa kanya tuwing wala ako. Alam ko na mas kailangan ni Aling Medina ng katuwang. Yan nga eh. Mauna na ako. Huwag kang mahiyang tumawag kung kailangan mo ng helping hand ah. Andiyan lang naman sa kabilang barangay yung bahay namin. Sige, mag-iingat ka. Inasikaso ko naman kaagad si Aling Medina nang makaalis ito. Pinanasan ko ang nag-iinit niyang buong katawan. Pansin ko din na nanginginig siya dahil sa panlalamig. Sa pagkataranta, hinipo ko ang kanyang leeg at doon ko nakumpirmang nilalagnat siya.
Ang taso ng lagnat nyo. Teka lang ho ha, magluluto lang ako ng noodles at na magkalaman yung tiyan nyo bago uminom ng gamot. Salamat. Ay, buhay nga naman oo. Kung kailan naman mas magiging abala tayo sa negosyo, tsaka naman ako nagkasakit. Ay, ano ba yan? Huwag nyo na po munang alalahanin yun. Siguro, kami po muna ni Rosita ang mag-asikaso habang nagpapagaling po kayo. Salamat naman kung ganoon. Swerte talaga ako sa Diyos dahil nakilala ko kayo. Mas swerte ho kami, lalo na ako, dahil parang nakahanap ako ng ikalawang magulang. O siya po, lalabas lang ho ako para bumili na makakain nyo ha. Sige, mag-iingat ka. Ginawa ko ang pitaka sa bag at dumiretso ng lumakad sa labas. Napansin kong maliwanag na ang bilog na buwan nang mapatingala ako. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig ako ng along ng aso. Maya-maya lang, napansin kong may tumatakbo palapit sa akin, dahilan para lingunin ko ito. Nagulat ako nang makita si Rosita na tumatagagtak ang pawis at hinihingal. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba kanina ka pa umuwi? Naaflatan kasi ako kaya hindi agad ako nakauwi. Ano? Kung ganun, bakit hindi ka malang bumalik doon sa bahay para humingi ng tulong sa amin? Ayoko nga. Natatakot ako. Ang layo-layo na kaya ng bahay niyo mula rito. Tsaka, paano kung makasalubong ko kung sino yung aswang manang pumatay sa nakitang bangkay dyan sa bakanting lote? Dead sagad ako. Ibig sabihin, kung di pa ako lumabas, hanggang bukas ka dito. Oo. Alam mo bang pwede kang mas mapahama kung mananatili ka rito sa labas? Kasi naman sa maglakad ako pabalik sa inyo. At atakihin ako sa puso sa pagkatakot. Dismayado akong umiling tsaka niyaya ito na samahan na lang akong bumili sa tindahan. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, nakasalubong naming muli si Catalina. Napansin ka agad ang paningin ko, ang hawak nitong gulo. Oh, isa ka pa. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Paano kung makita ka ng mga pumapatay? Mukhang kayo yatang dapat kong tanungin yan. Lalo pat wala kayong bitbit na kahit na anong armas para man lang maprotektahan ng mga sarili nyo. Bibili lang naman ako ng pagkain ni Aling Medina. Nasaan siya? Naiwan sa bahay. Mataas ang lagnat niya. Ano? Iniwan niyo siyang mag-isa? Hindi ba kayo nag-iisip? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Kalma. May sakit siya at hindi ko pwedeng isama. Baka mabinat yun. Di bale, huwag ka mag-alala. Ako naman ang mag-aalaga sa kanya. At bakit naman ako magtitiwala sa isang kagaya mo? Tabi ka nga dyan. Tinabig ako ni Catalina at tumakbo palayo habang alaalalay ang kanyang tiyan. Dumiretso ito papunta sa bahay ni Aling Medina. Sa kabilang banda, pinigilan ako ni Rosita na sundan ito. Dahil kilala daw niya ang ugali ni Catalina at baka mas masungitan lang ako nito kapag ito'y aking sinundan. Hinintay ko na rin na makasakay si Rosita pa uwi pagkatapos kong bumili ng noodles. Pagka-uwi ko, nadatnan kong abala si Catalina sa pag-aasikaso kay Aling Medina. Pansin ko pa nga na pasimpleng pag-irap nito sa akin. Ito na rin ang nagpresenta na magpakain sa kanya pagkaluto ko ng noodles. Salamat ulit sa pag-aasikaso niyo sa akin. Walang anuman po. Kumusta na pong pakiramdam niyo? Ay, medyo maayos na, iha. Sandali nga. Anong oras na ba? Parang ating gabi na. Ay, bakit nandito ka pa? Tama siya, Catalina. Mas makakabuti siguro kung umuwi ka na. Hindi. Pwede po bang dito na lang ako matulog para bantayan kita? Ay, nako. Ayoko namang maging dagdag sa iisipin pa, no? Baka makasama sa iyo ang pagpupuyat lalo pat buntis ka. Maayos naman pong kalagayan ko, kaya wag niyo akong alalahanin. Sigurado ka ba? Opo. Mabuti kung ganoon. O sige na, Alfredo. Pakihanda naman ang mga una nitong bisita natin sa kwarto at pasamahan na rin ang kumot. Sige po. Kayo ha? Akala nyo ba hindi ko nararamdaman yung palihim yung pagtatalo? Lubayan nyo na yan. Maayos naman ang pakiramdam ko kahit paano.
Ngumisi ako bago sundin ang utos niya. Lumakad ako patungo sa kwarto para ihanda ang unan at kumot sa higaan na gagamitin ni Catalina. Hindi nagtagal, dumiretso na ako sa tinutuluyan ko para mahiga hanggang sa makatulog. Maya-maya ay naalimpungatan ako sa narinig na kaluskos mula sa bubong ng bahay ni Aling Medina. Hindi ako mapakali, kaya't bumangon ako at dahang-dahang lumabas para usisain ang naririnig. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang nilalang na may mahabang dila sa itaas ng bubong. Mahaba at mapayat ang mga binti at braso nito. Umaangat ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa pagkabigla. Ngayon lang ako nakakita ng nilalang na madalas ay sa pelikula ko lang napapanood. Nagmamadali naman akong tumakbo papasok sa bahay pero nagtaka ako nang mapansing bahagyang nakabukas ang pinto. Tumungo ako sa kwarto ni Catalina at doon ko ito nadatna na nakatayo sa gilid ng kama habang hawak-hawak ang gulok. Napansin ko din ang mahabang dila na nakalaylay mula sa kisame. Catalina, Maririnig niya tayo. Halika dito, may ipagagawa ko sa'yo. ano yun? Lumapit ka dito. Hawakan mo ng mahigpit yung dila ng demonyong tiktik na to. Ano? Iba kasipsipin niya ng dugo ko. Sira ulo ka ba? Bakit may sanggol ba dyan sa tiyan mo? Dali na. Pag ito nakawala pa, dila mong puputulin ko. Ano? Sige na nga. Okay. Ilahin mo 1, 2, 3. Kasabay ng malakas na paghila ko at pagdaga ni Catalina ng gulok sa dila ng nilalang na siyang sumigaw ng malakas sa itaas ng bahay. Sinundan ko siya matapos magmadaling lumabas at nakita namin ang nilalang na nahulog mula sa bubong. Pilit itong gumagapang papalayo sa amin. Samantala pinigilan ko si Catalina na lapitan ito ng buong tapang. Pwede ba? Ang ayoko sa lahat ay yung pinipigilan ako. Kaya hayaan mo akong gawin ang nararapat. Ha? Hindi naman kita pinipigilan dahil ayoko lang. Tingnan mo malakas pa yan Kayang-kaya kanyang sugurin kung gugustuhin niyan dahil dila lang naman ang nawala sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang ang tiktik na yan na makapamirwisyo pa ng iba? Hindi naman sa ganun pero mas makakabuti kung humingi na tayo ng tulong. Hindi. Kaya ko na to, kaya tumabi ka dyan. Wala na akong ibang nagawa kundi pagmasdan siyang lapitan ng nilalang. At saka tinaga ang ulo nito hanggang sa mapugot. Naglakas loob na akong lumapit sa kanya para umawat nang mapansin kong ayaw niya na itong lubayan sa kakataga. Matapos bitbitin at maibaon ang bangkay ng tiktik sa kalagitnaan ng kakahuyan, tumungo kami sa bahay na tinutulugan ko para pahiramin siya ng damit nang sa ganoon ay makapagpalit ito ng suot. Halata kasi ang mga tilamsik ng dugo sa suot niya kanina. Nadat na naman namin nagising na si Aling Medina nang makabalik kami sa bahay nito. Saan ba kayo nanggaling? At saka ano yung narinig ko kaninang kalabog sa bubong natin? Kasi po may... Sa labas lang po kami galing para itabo yung mga pusang nagkakaladyaan dyan sa bubong. Pasensya na ho kayo pero nataboy na namin. Madulog na po kayo kasi 2:00 pa lang ng umaga. Oo nga po. Pinagmasdan lang namin na bumalik si Aling Medina sa pagkakahiga para bumalik sa pagkakatulog. Ilang saglit lang, sumenya sa akin si Catalina na lumabas muna kaming dalawa saglit. Pwede ba? Sa susunod na pigilan mo pa ulit ako. Ikaw ang mananagot sa akin. Maliwanag? Teka nga, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko kanina Tik-tik? Uso pa rin pala yun sa panahon ngayon? Malamang. Kaya pakinggan mong sinasabi ko at kapag ginawa mo pa ulit yun, ako mismo ang hugot sa dila mo. Maliwanag ba yun? Ito naman, masyadong violente. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Oo na. Basta't wag mong ipagkakalat sa iba ha. Tayong dalawa lang dapat ang nakakaalam nito. Di ba't mas maganda kung ibabalita natin to sa kanila para mapaghandaan man lang nila? Ako nang bahala dyan. Ikaw? Aba, ang astig mo naman. Teka lang matagal ka na bang may alam sa pakikipaglaban? Sino ka ba talaga? Lubayan mo nga ako sa mga ganyan mo. Kaya pala matagal mo nang alam ang tungkol dito.
Hindi kita masisisi kung si Mercedes ang napagbintangan mo nun. Masama lang ang ugali niya pero hindi naman siguro siyang aswang. Ano? Hindi ko nasabi sa inyo pero isang gabi nagkausap kami. Nakita ko naman siya sa bakanting lote na may bitbit na patay na biik. Pinakawalan daw yun ng kapitbahay at naiingayan siya. Kaya ginagawa niya na lang na pang-ulam. Naniniwala ka naman sa mga alibay ng babaeng yon. Bakit hindi? Mukha namang nagsasabi siya ng totoo. At saka malakas ang kutob ko. Sa katunayan, kinukutoban na nga ako na magilas ka sa pakikipaglaban eh. Kasi sa nakita ko kanina, para kang sanay na sanay. Kung nakita mo kung may kakayahan sa pakikipaglaban, pues tama ka. Dahil meron nga. Dahil hindi ko hahayaan na nakawin ng kahit na sino ang anak ko sa akin. Matulog ka na nga. Mariin akong napalunok sa sinabi niya. Tsaka pinagmasdan ng pagmamadali niya pumasok sa bahay. Kaya bumalik na rin ako sa tinutulugan ko. Kinabukasan, maaga kaming nagbukas ni Rosita ng tindahan. Pansamantala na kami muna ang tumao habang nagpapagaling si Aling Medina. Hindi naman ako masyadong nahirapan sa pagluluto. Dahil minsan din naman itinuro sa akin ni Aling Medina ang secret recipe sa mga putahing tinatangkilik ng madla. Pagkatapos magluto, nagpresenta si Rosita na tikman ang mainit na dinuguan. Wow! Grabe! Alam mo, isa ang dinuguan sa pinaka nagugustuhan ng mga customers natin. Kuwang-kuha mong lasa ng luto ni Aling Medina. Ang sarap! Salamat. Nga pala, may order ulit si Don Leon. Sabi niya 10 beef tapa at papakyawin daw niya yung hamonadong longganisa na to. Talaga? Mabuti kung ganon. Teka ha, ihanda ko lang yung mga orders niya. Siguradong matutuwa sa atin sa Aling Medina. True ka dyan. Lalo pag kapag natikman niya yung luto mo. Ikaw talaga masyado kang bolera. Halika nga, tulungan mo ko rito. Saktong dating ni Catalina, kasama si Aling Medina pagkatapos kong ihanda ang mga food orders. Oh, may orders na naman. Yes, ma'am. Meron po ulit order si Don Leon. Mukhang nasarapan ho yata siya sa luto niyo, pati yung chismosang katulong niya. Ay, ganun ba? Magandang balita, ayan. Ba't po pala kayo nandito? Hindi pa kayo magaling ah. Nagpumilit siyang pumunta kami dito para raw silipin kayo. Sinubukan kong pigilan, pero hindi siya nakinig sa akin. Ganun ba? Kayo talaga, oo. Pasyado naman kayo kung makabantay sa akin. Hindi naman ako bata na alagain pa. Pero hindi po namin maiwasan na hindi mag-alala sa inyo. Lalo pat nasabi ko nga sa inyo na para na namin kayong ikalawang nanay, di ba? True. O siya, i-deliver na natin to at baka lumamig pa. Tinulungan ako ni Catalina na magbitbit ng mga pagkain na dala ko. Habang si Rosita ay nagmamadali na minaneho ang sasakyan palapit sa amin. Sa kabilang banda, ipinagsawalang bahala ko ang napansin ko na kulay pulang telang anting-anting nakapardible sa manggas ng damit ni Catalina. Katulad ng nakasanayan, nagmaneho si Rosita patungo sa lugar kung saan nakatira si Don Leon. Habang nasa daan, hindi ko mapigilan ang paglingon sa magkabilang kalsada para mag-usisa kung mayroon bang ulit natagpo ang bangkay, pero wala kaming nakita. Tahimik na binaybay namin ang kalye hanggang sa makarating kami sa bahay ni Don Leon. Bahagya namang kumunot ang noo ko nang mapansing wala na ang mga taong nagtatrabaho rito bukod kay Mercedes. Maya-maya pa, nakangiting bumaba si Don Leon sa hagdan at mahinang dumighay nang makalapit sa amin. Walang mintis sa oras ang pagdideliver ha. Yan ang gusto kong klase ng tao. Sumusunod sa oras. Wala ho yun. Kasi medyo malayo itong lugar nyo mula dun sa karinderya namin. Kahit mas mabuti nang mauna sa oras kaysa mahuli. Nadali mo. Bueno, umaasa ako na kasing sarap nito ang unang in-order ko. Lalantakan ko tong mag-isa. Oh, heto pala ang bayad. Mag-isa ho? Habay, oo. Oh, bakit parang hindi ka makapaniwala sa narinig mo? Alam ko na. Alam ko ang pinagtatakan mo.
Umalis na kasi ang mga trabador na nakita ninyo rito nung minsan. Kaya nga nagpa-deliver ulit ako sa'yo para makausap ka. Bakit po? Aalukin sana kita ng trabaho dahil alam ko namang malaki ang pangangailangan mo. At hindi sapat ang kinikita mo sa pasweldo sa'yo ni Medina. Kailangan ko kasi ng dagdag tauhan na mag-aalaga dito sa asyenda. Nako, hindi ko po kasi alam kung papayag si Aling Medina. Lalo pat may sakit siya ngayon. Kakausapin ko na lang ho siya. Walang problema. Basta't sabihan mo lang ako. Sige po, salamat. Rosita, isilong mo muna ang sasakyan mo. At mainit na sa labas. Sige po. Wait lang, Alfredo ah. Uuwi na rin ho kami. Salamat po. Bago pa ako makatalikod, ay mahigpit na hinawakan ni Don Leon ang braso ko. Napakagat ako sa labi nang maramdaman ang unti-unting pagbaon ng mga kuko nito sa balat ko. Dapat hindi ka tumatalikod sa nakakatanda sa iyo. Kapag kinakausap ka, maliwanag? Pasensya na ho. Sige, basta't isipin mong mabuti ang inalok kong trabaho. 300 ang sahod araw-araw. Libre pagkain ka na rin. Ayos ba yun sa'yo? Oo, mabuti kung ganon. O sige, makakauwi ka na. Pasensya na. Sige po. Hindi ko pinahalata ang pagmamadali na lumakad palayo sa kanila. Paglabas ko, naabutan ko doon si Rosita. Nakasalukuyang isinisilong ang sasakyan namin. Napakunot-noo siya nang makita ako. Hindi ko na nagawang sagutin pa ang tanong niya sa akin dahil dumiretso na ako sa loob ng sidecar. Oh, ba't ka namumutla? Ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit naman magiging hindi? Kanina kasi maporma ka bago tayo pumasok. Pero ngayon, para kang sinampigan ng 10 kalahaw ah. Tara na nga. Baka hinanap na tayo ni Aling Medina. Okay. Nga pala, bakit hindi ka pa agad pumayag dun sa offer ng trabaho sa'yo? Alam ko na. Natatakot ka dun kay Mercedes, no? Huwag ko nang pansinin yun. Wala lang. Hindi ko trip. Trip? Aba, paalala ko lang Ekta-ektaryang lupain ang meron yun. Kaya siguradong papaldo ko dun sa pasahod pa lang. Kaya tingnan mo yung kasambahay niya. Mukhang wala ng planong umalis dun ah. Di naman sa ganon. Sa totoo lang, parang may kakaibang misteryo ako nararamdaman dito na hindi ko maipaliwanag eh. Sabagay. Alam mo kasi, matagal na rin atang walang nakatira dyan sa malaking bahay niya eh. Hindi na tuloy nakapagtataka kung may ibang elementong nakatira dyan kasama niya. Oo nga eh. Huwag na nating isipin yun. Uwi na tayo. Oo nga. Nadatnan namin si Aling Medina kasama si Catalina na abala sa pag-aasikaso sa mga customers. Tinulungan namin sila buong maghapon. Pagka-uwi ay masinsinan akong kinausap ni Aling Medina. Halika muna, kakausapin lang kita. Bakit po? Napag-isip-isip ko lang na medyo kumikita na tayo sa karinderya. Bakit kaya hindi tayo magsimula ng panibagong negosyo? Ano naman pong negosyo? Kasi alam mo na, nabalitaan ko na si Don De Leon ay umaangkat ng mga karne para yata sa negosyo niya. Hanggang ngayon yata ay wala pa siyang regular na supplier. Naiisip kong, bakit hindi natin subukan ang ganong negosyo? Tutal, kilala na rin naman niya tayo sa karinderya kaya siguradong aangkat siya sa atin kung magkataon. Sabagay, tama ho kayo. Pero ayaw niyo ba munang maghinahinay? Ibig kong sabihin, mag-focus muna tayo dito sa karinderya niyo. Kasi tulad niyan, nagkasakit na kayo dahil sa sobrang pagtatrabaho. Paano pa kaya kung madagdagan pa yung negosyo niyo? Siyempre, kaya nga ako kumuha ng katiwala eh. Isa pa, matanda na ako at ang dami-dami kong pinagsisisihan buong buhay ko. Lahat ng yon ay hindi naging madali para sa akin dahil parang nawala ng karapatan ko na maging masaya. Kaya ngayon ko na lang ito nagagawa at masaya na ako dito. Habang buhay akong magpapasalamat dahil minsan ay nagawa ko ang mga ninanais ko. Sabagay po, tama po kayo. Alam mo kasi iho,
Isa lang ang buhay natin. Kaya't gawin mo na kung anong mga gusto mong gawin hanggat bata ka pa. Opo. Kung talaga yan ang gusto niyong gawin, susuportahan ko kayo. Ay, salamat. Kailan niyo pala balak na simulan tong tindahan ng karne? Sa isang araw. Total, may nahanap na rin naman akong pwesto kahapon at may nakausap na rin mga supplier ng baboy. Mas murang halaga nila ibebenta sa akin. Ang bilis pala. At teka, maayos na po ba ang pakiramdam nyo? Baka mabinat kayo ha? Ay, abay, oo naman. Magaling kayang mga nag-aalaga sa akin. At saka, ginagawa ko to hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa inyo. Sa totoo lang kasi, ang gaan ng loob ko sa iyo kahit kailan lang tayo nagkakilala. Alam ko kasing mabuti kang tao, Alfredo. Salamat po. Lumipas ang isang araw, abala kami sa pag-aasikaso ng panibagong bukas na tindahan ng karne. Isang araw habang nagtitinda ako, ay nakangiting lumapit sa akin si Aling Medina kasama si Catalina. Abay, sipag ka. Nga pala, kinausap ko si Catalina at pumayag siyang tumao dito sa tindahan habang naghihintay ng kabuanan niya. Ganun po ba? Magandang balita yan. Oo naman, lalo na't magkakilala na kayo. Hindi na kayo mahihirapang makisama sa isa't isa. Kaya nga po, ang dami niyo rin palang customers pati dito. O siya, magsisimula na po ako para makarami tayo. Kayo na munang bahala rito ha. Kailangan ko nang bumalik doon sa karinderya. Walang tao doon. At nag-deliver ulit si Rosita doon kina Don Leon. Mabuti pa nga ho. Catalina, halika rito. Ikaw na lang magtagtag ng mga karne ng baboy, habang ako naman mag-aasikaso ng mga i-deliver. Okay, sige, salamat. Walang anuman. Asya nga pala, kumusta na pala yung pagbubuntis mo? Maayos naman. Eto, pasumpong-sumpong ang paghilab ng tiyan pero huwag kang mag-alala. Dahil tulad ng sabi ko sa'yo, kaya kong mag-isa. Basta pamilya na ang turingan natin dito sa tindahan ha. Kaya huwag kang mahihiyang magsabi ng kung anong kailangan. Sa paglipas ng panahon, kaming dalawa kadalasan na magkasama sa tindahan ng karne dahil abala sina Aling Medina at Rosita sa karinderya. Makalipas ang higit 2 linggo, masasabi kong mas naging malapit kami ni Catalina sa isa't isa. Isang araw, napansin namin ang panlalata ng katawan ni Rosita nang maihatid kami nito sa bahay. Kasama pa namin si Catalina, kaya't nag-utos ito na alalayan ko si Rosita papasok sa bahay. Kanina ba kita napapansin na namumutla ? Ayos ka lang ba? Ano pang nararamdaman mo? Medyo sumama lang yung pakiramdam ko pagka-deliver ng pagkain dun doon, kila Don Leon. Ano? Ano bang nararamdaman mo? Sobrang sakit ng ulo ko eh. Teka, para akong nasusuka. Teka nga, mukhang nausog ka. Alfredo, bumili ka nga ng kandila dun sa tindahan tapos ikuha mo ako ng palangganang may tubig. Bakit? Huwag ka na magtanong pa, bilis na. Teka, ako nang kukuha ng palanggana. Bumili ka na lang ng kandila, Alfredo. Kumakaripas ako ng takbo patungo sa tindahan para bumili ng kandila. Pagbalik ko nadatan kong seryoso si Aling Medina at Catalina na nakaharap kay Rosita na ngayon ay nakahiga sa papag. Inutusan nila ako na sindihan ito matapos ay maiangat na inabot kay Catalina. Pinagmamasdan ko lang ito na ipatak ang mainit na likido ng kandila sa planggana na may tubig. Pinanlakihan naman ako ng mga mata nang magsimulang mamuo ang mga yun na tila hugis babae. Ay, anong ibig sabihin yan? May kumukulam kay Rosita? Oh, mukhang may nambubuisit sa kanya. Teka, paano naman tayo makakasiguro na totoo nga yan? May alam ka ba sa ganyan? Tama siya, Catalina. Hindi naman sa kinu-question ko ang mga kakayahan mo pero mga albularyo lang ang gumagawa niyan. Alam kong albularyo ang lolo mo pero hindi yan basta-basta isinasagawa.
may kakayahan ka ba sa panggagamot o di kaya'y isa ka ding albularyo? Hindi ho ako isang albularyo pero hindi ko ho kasi nabanggit sa inyo na itinuro sa akin ng lolo ko ang pagsasagawa ng ganito. Kaya sanay na ho ako. Kaya mataas ang kumpiyansa ko pagdating sa mga bagay na ginagawa ko. Ay, totoo ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ko lang nalaman yan. Itataboy ko na lang yung sakit ni Rosita. Huwag ko kayo mag-alala. Pinapangako ko gagaling siya. Sabihan mo lang kami kung sa paanong paraan kami makakatulong sa iyo, ha? Pasensya na pero mas mabuti kong iwan nyo na muna ako mag-isa. Walang pagdadalawang isip na lumabas kami ni Aling Medina. Sa pagkakabilang ko'y halos higit 1 oras kaming nakatambay sa harap ng bahay bago pa kami tawagin ni Catalina. Nadat na namin si Rosita na nakangiti sa amin nang makapasok kami. Samantala si Catalina naman ay tahimik na nililinis ang mga kalat sa sahig. Buti naman at nagkaroon ka na ng malay, Rosita. Kumusta na bang pakiramdam mo? Medyo oks na ho. Salamat po sa inyo, lalo na sa iyo, Catalina. Walang anuman. Basta usapan natin ha, kapag may naramdaman ka pa ulit, magsabi ka kaagad ha. Andito lang naman kami lagi. Sige. Uuwi na rin ako maya-maya. Baka kasi hanapin na ako ni nanay. Alfredo, halika muna sa labas. Kakausapin lang kita. Sige. Ito ha, pangontra sa kahit anong kulang. Isot mo lagi yan, tsaka pakibigay na rin ito kay Aling Medina. Salamat. Basta't wag iingat kayo lagi ha. Teka nga, ba't ba mukhang may gusto kang sabihin na hindi mo masabi-sabi? At saka, sino ka ba talaga? Bakit may alam ka sa paggawa ng ganito? Tulad ng sabi ko, itinuro sa akin yan ng lolo ko. Ibig mong sabihin, albularyo siya? Hindi ba? Kung ganun, ibig sabihin ay albularyo ka rin. Oh, bakit? Ano nangyayari? Medyo humilab lang yung tiyan ko. Uuwi na ako para magpahinga. Ha? Sigurado ka? Ayaw mo ba munang magstay dito para namomonitor ka namin? Hindi na. Uuwi na lang ako. Kita-kits na lang bukas. O sige, ingat. Kakamot-kamot ako ng batok na bumalik sa loob ng bahay. Tanging pagbabantay lamang sa 2 kong kasamang nagawa ko buong maghapon. Kinabukasan, hindi muna kami nagbukas ng karinderya at mas inabala muna ang mga sarili sa pagtitinda ng karne ng baboy. Hindi pa kasi gaanong maayos ang pakiramdam ni Aling Medina at hindi muna namin pinapapasok si Rosita. Kahit pa ganon, ipinahiram pa rin sa amin ni Rosita ang tricycle. Sa kalagitnaan ng paghihiwa ng mga karne, nakatanggap kami ng text message mula kay Don Leon. Umorder ulit si Don Leon. Papakyawin niya na raw yung mga paninda natin. Talaga ho? Oo! Nako, mas mabuti pa siguro kung magsara ka na muna ng tindahan habang inihahanda ko tong mga karne. Sige ho. Nagmamadali ko namang sinunod si Aling Medina. Ilang saglit pa, tinulungan ko na siyang isupot ang nasa higit 25 kilos na timbang na mga karne. Paalis na sana kami nang biglang dumating si Catalina. Kumusta na yung tiyan mo? Nabanggit sa akin kanina nitong si Alfredo na sumasakit na naman daw ang tiyan mo kaya hindi ka nakapasok. Oo nga po eh. Pasensya na ho kayo ah. Ay, ano ka ba? Ayos lang yun. Dahil 8 buwan ang tiyan mo. Isa pa, mas mabuti na rin na inuuna mo ang kapakanan ng magiging anak mo. Oo nga. Huwag mo munang isipin yun. Kaya na namin to. Teka nga muna, saan ba kayo pupunta? Bakit ang aga niyong nagsara? I-deliver kasi namin itong mga karne kay Don Leon. Mag-ingat kayo ha. Kung maaari, wag na kayong magpaabot ng gabi. May natagpuan na naman kasing mga bangkay dun kagabi. Ay, siya nga pala. Totoo ba yung mga chismis na naririnig ko kanina na iilan daw sa mga bangkay na yon ay mga dating tauhan ni Don Leon? Opo. Sobra na talaga yung krimen dito sa lugar natin, no? Kaya nga eh. O siya, mauna na kami iha. Salamat ulit sa pagbisita mo rito. Sumunod ka na lang sa sasakyan, Alfredo. Sige po. Mauna na rin ako. Teka lang, baunin mo to.
Anong laman ng bote na to? At saka, aanhin ko naman to. Langis ng bawang yan, tsaka dinasalan ko na rin. Gamitin mo kapag may gumagambala sa'yo na aswang. Mag-ingat kayo ha. Salamat. Mariin akong napalunok ng sumulyap sa hindi maibintang mukha ni Catalina. Hindi nagtagal ay nagpaalam na akong umalis kasama si Aling Medina. Tulad ng nakasanayan, halos kalahating oras kami bago nakarating sa hasyenda ni Don Leon. Sumalubong naman kaagad sa amin si Don Leon, kasama si Mercedes, na pilit ang pagkakangiti sa amin. Oh, nandito na pala kayo. Haba, nice to meet you, Medina. Sino mag-aakalang makakaharap ko rin ng personal ang may-ari ng patok na karinderya? Nako, kung tutuusin nga po, ako ang dapat na magsabi niyan. Kasi ang laki na rin ho nang naitulong niyo sa akin. Buti naman at marunong ka magpasalamat. Basta ang payo ko lang sa'yo, huwag kang mandudugas ng kapwa. Tsaka kita mo ngayon, may bagong negosyo ka na. Kaya nga ho Pero salamat po pala sa pagpakyaw ng mga paninda namin. Unang beses mangyari tong kiaga-aga pero nakaubos na kagad kami. Buti kung ganon, pero sinadya ko talagang ubusin ang paninda nyo dahil may ibang pakay ako. Anong pakay ho ang tinutukoy nyo? Kay tagal ko na kasing nais na kunin itong si Alfredo bilang caretaker ng asyenda ko. Alam mo naman, yung ibang tauhan ko ay umalis nung nakaraan at hindi ako makapaniwala nang matagpuan ang mga bangkay nila malapit lang sa lupain ko. Pero alam nyo ba kung sino yung may gawa nito? Alam mo, kapag naranasan mo ng sitwasyon kung saan sunod-sunod na yumayabong ang mga negosyo mo, ay marami na maiinggit sa iyo sa paligid. Kaya nga kung mapapansin mo, ay interesado akong maging kaibigan mo para mabigyan ka ng mahalagang payo. Ang ibig sabihin, may naiinggit sa'yo at yun ang may kagagawa ng lahat? Posible. Kaya nga kung papalarin, gusto kong magsimula sa pagsubok sa tunay na ugali ng mga tauhan mo. Alam mo na, gusto kong subukin kung gaano katibay ang pundasyon ng negosyo mo. Salamat ho. Hindi talaga ako nagkamali dahil napakabuti niyong tao. O sige, pero hindi ko kayo pipilitin kung tatanggihan niyo ang alok ko. Papayag ho ako syempre. Mukhang ayaw na Alfredo at kanina patahimik. Mas makabubuti siguro kung mag-usap muna kayo. Papanihik lang ako at maliligo. Yaya, halika! Oh, bakit ba tahimik ka? Ayaw mo ba sa alok niya? Hindi naman daw sa ayaw pero hindi talaga ako komportable. Bakit naman? Hindi ko alam. Basta parang may mali. Hindi ko ba lubusang maintindihan ang ibig mong sabihin pero sana pagbigyan mo ko. Alam mo namang siya na lang ang makakatulong sa atin para mas mapalago yung mga negosyo natin. At saka tingnan mo, sobrang bait niya. Oo nga po. Kaya lang, wala pa ho tayong kasiguraduhan kung anong klaseng tao siya. Sinasabi mo ba na masamang tao siya? Tingin mo ba'y ganong klase siya ng tao? Alfredo, tinutulungan niya tayo na iangat ang negosyo. Kahit kung tutuusin ay hindi naman niya kailangang gawin dahil wala siyang mapapala sa atin. Yun na nga pang pinagtataka ko eh. Kaya po, sa tingin niyo, bakit mabait siya sa atin kung wala naman siyang mapapala? Dahil likas na mabuting tao siya. Unang beses ko pa lang siyang makita Sigurado akong mabuti ang kanyang puso. At saka isa pa, yung mga dating kwento na naririnig ko sa kanya ang nagpapatunay na mabuti talaga siya. Ano po ang basehan niyo para masabing mabuti siyang tao? Aling Medina, kung alam niyo lang kung gaano karami ang mga tauhan niya noong unang beses na mapunta ako rito. Sa kanya na mismo nanggaling na sabay-sabay na umalis ang mga yon. Sa tingin niyo, bakit kaya? At isa pa, yung iilan sa kanila ay natagpo ang patay. Pero kung titingnan niyo, parang wala lang sa kanyang lahat ng yun. Ewan ko sa iyo, bahala ka.
Hindi naman kita pipilitin. Teka ho, ano po ba nangyayari sa inyo? Nadala niyo po bang gamot niya? Hindi mabuti pa kung umuwi na lang tayo. Oh, naistorbo ko ba kayo? Kumusta naman ang pag-uusap niyo? Pumapayag na po ako. Ay, aba, mabuti kung ganon. Salamat sa pagtitiwala, Medina. Walang anuman ho. O siya, mauna na ako. Ipapatid na kita sa driver ko. Wala ka kasi masasakyan dyan. Malayo pa ang abangan ng sasakyan. Delikado pa kung maglalakad ka. Napapaligiran pa naman ng mga puno ang daan palabas ng asyenda ko. Yaya, ihatid mo nga itong bisita natin at bumalik ka kaagad. Talaga ho. Nako, maraming salamat. Lumabas si Aling Medina kasama ang kasambahay. Pansin ko naman na namumuong tensyon sa pagitan nila. Sa kabilang banda, nagsimulang dumagundong ang puso ko nang iyain ako ni Don Leon sa likuran ng kanilang bahay. Bahagya naman akong napanganga na matanaw ang malawak na lupain na napapalibutan ng matahayog na mga puno. Maya-maya pa'y dumating na si Mercedes. Buti naman at nandiyan ka na, Beno. Ikaw na lang magturo rito kay Alfredo na mga gagawin at ako'y papasok na sa loob. Sige po, sir. Oh, ayun. Bodega ang lilinisin mo. Ay, nako. Hanggang dito talaga sinusundan niyo ako eh. Sige, sisimulan ko ng trabaho ko. Ayusin mo, ha? Ayoko ng babagal-bagal. Ako ang mayordoma dito. Isa pa, kita mo yung mga lupa na yan. Kay Don Leon yan. Ha? Tumungo ako sa bodega para simulan ang trabaho nang makaalis si Mercedes. Tahimik ang lugar at tanging mga huni ng ibon ang naririnig ko mula sa kakahuyan na ilang di pa lang ang layo sa akin. Sa kalagitnaan ng paglalampaso, nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa mga drum na nakatambak. Maingat naman akong lumakad para usisain yon. Maya-maya pa, nakita ko ang uwak na naghihingalo sa lupa. Samantala, halos mapasigaw ako sa pagkagulat nang makarinig ng pamilyar na boses ng babae mula sa hindi kalayuan. Nakita ko si Catalina na ilang metro ang layo sa akin, kaya naman kunot-noo ko siyang nilapitan. Ano bang ginagawa mo dito? At saka, paano mo nalaman na nandito ako? Tinanong ko kay Aling Medina, ang sungit mo naman. Andito lang ako para dalhan ka ng pananghalian mo. Nabanggit niya kasi sa akin na baka raw gabihin ka. Ito pala yung adobo na niluto ko. Masarap yan. Ganun ba? Nag-abala ka pa. Salamat ha. Walang anuman. Basta mag-ingat ka ha. Kung maaari, huwag kang pumunta dun sa madilim na lugar. Maliwanag? Sige na. Dun ka na't baka makita pa tayo ng amo mo. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Bumalik ako sa gawain. Lumipas ang ilang oras. Hindi ko na namalayan ang paglubog ng araw. Bumalik ako sa bahay at panandali ang naligo bago kinausap si Don Leon. Hindi ko na rin nagawang kainin pa ang pabao ni Catalina dahil nalipasan na ako ng gutom. Ano? Uuwi. Mas mabuti pa kung dito ka na magpalipas ng gabi dahil delikado na dyan sa kalsada. Ayos lang ho ako. Baka kasi hanapin ako ni Aling Medina dahil hindi naman po ako nagpaalam. Ipinagpaalam na kita, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Sige po. Ay, pasensya ka na at masama ang pakiramdam ko. Siya nga pala, halika ron sa labas at ituturo ko sa iyo kung saan na magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na. Sinamahan ako nito patungo sa likod bahay. Bumungad sa akin ng maayos na higaan pagkapasok ko roon. Isinara ko ang pintuan at hindi inaasahang makakatulog kaagad pagkahiga pa lang sa malambot na kutsyon. Sa hindi inaasahan, naalimpungatan ako sa narinig. Isang malakas na pag-alalong ng aso. Sa kabila ng takot, lumabas ako para tingnan kung ano yun. Nakita ko naman ang bilog na buwan nang mapatingala ako sa kalangitan. Sa hindi inaasahan, napaatras ako nang matanaw si Don Leon sa tabi
ng napakalaking itim na aso mula sa hindi kalayuan. Ilalantakan nito ang mga karne na nakalatag sa harapan ng matandang lalaki. Umagsak naman ang katawan ko nang maramdaman ang matigas na bagay na biglang humampas sa ulo ko. Nagising akong mahigpit ang pagkakatali sa upuan. Samantala, kalmadong nakatayo naman si Don Leon sa harapan ko. Oh! Buti naman at nagkaroon ka na ng malay. Walang hiya ka. May lahi kang aswang. Aminin mo, may alam ka ba sa mga nangyayari sa lugar na to? Oh! Aminin kong may kinalaman ako dahil ako ang pasimuno ng lahat. Kung ganun, bakit? At saka, anong pakay mo sa amin? Sa mga kasama mo? Wala. Pero sa'yo, meron. Gusto kong sumapi ka sa samahan namin para mag-alay ng mga tao sa akin sa lugar mo. At ang kapalit noon, limpak-limpak na pera. Ano? Nasisirang ka na ba ng bahit? Bakit ko namang gagawin yon? Pakawalan mo ako dito! Katulad ka pala ni Rosita, matigas ang ulo. Pinakulam ko ang babaeng yon. Pero nakakamangha na bigla siyang gumaling. Nararamdaman kong kilala mo kung sino ang gumagamot sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin para pakawalan kita. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ganon, mapipilitan akong ipahanap ang kung sino man yon. At sisiguraduhin kong malilintikan ka sa akin kapag nakumpirma kong magkakilala kayo. Hayop ka! Tantanan mo ang lugar na to! Saktong pagsipol ni Don Leon ay marahang paglapit sa akin ng dalawang malalaking aso. Sa puntong yun, imbis na panghinaan ng loob ay sinubukan kong kumalas sa pagkakatali pero bigo ako. Kaagad ko namang naaalala ang binigay sa akin ni Catalina. Kaya pinilit ko itong inabot sa bulsa ko. Mabilis ko namang pinihit ang bote gamit ng dalawang daliri. Matapos itong mailabas, tsaka isinaboy sa mga nilalang. Dahilan para mag-usok ang buong katawan ng mga ito at mawala ng buhay. Nagulat naman ako nang biglang hampasin ni Mercedes ng 2x2 sa ulo si Don Leon bago pa ako sugunin ito. Matapos noon ay dali-dali niya akong pinakawalan. Anong ginagawa mo? Pinapakawalan na kita. Pasensya ka na kung naging masama ako sa inyo. Lalo na kay Medina. Pero hindi ko aayaang saktan kayo ng matandang yan. Anong ibig mong sabihin? Hindi tunay ang mga bitang sa akin ni Catalina na isa kong aswang. Pero mula nang pumasok ako dito bilang katulong, tinuruan ako ni Don Leon na maging mangkukulam. Pumayag ako dahil ayokong mawala ang trabahong to. Kaya kinulam ko si Rosita nang minsang pumunta siya rito. Ano? Bakit mo ginawa yon? Nabulag ako sa pera. Inaamin ko yon. Kaya sa huling pagkakataon, gusto kong bumawi sa inyo. Takbo na! Paano ka? Hindi na. Ako na bahala rito. Eto, isuot mo ang bawang na kwintas. Nasa labas si Catalina. Tinawagan ko siya. Kaagad na isinuot ko ang inabot nito. Pagkalabas, nakita ko si Catalina na may bitbit na buntot pagi. Pansin ko na hinihingal siya nang makalapit ako. Sa kabilang banda, pinanatili ko na lamang na tahimik ang sarili hanggang sa makauwi kaming dalawa. Sa bahay ay nadatnan namin si Aling Medina na nakaluhod sa harap ng altar habang nagro-rosaryo kasama si Rosita. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Alfredo, patawarin mo ko ha. Hindi ko sinasadya. Wala akong kaalam-alam. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Maayos naman po ang kalagayan ko. At isa pa, wala kayong kasalanan. Ako dapat ang humingi ng tawad sa inyo. Dahil hindi ko kayo nailigtas agad mula sa kanya. Dahil natatakot ako na baka malaman nila na ako'y isang albularya at idamay ang anak ko. Walang sisihan, iha. Naiintindihan ka namin. Ang mahalaga ay kung paano natin ito tatapusin dahil nararamdaman kong mas magiging malala ang kaguluhan na ito, lalo pat kilala na nila kayo. Bukas na bukas din tuturuan ko ang dalawang ito sa pakikipaglaban. Kailangan ko ng tulong niyo, lalo pat malapit na akong mga anak. Paano ako?
Gusto kong tumulong. Ipagdasal niyo na lamang po kami na sana'y maging matagumpay ang plano namin. Isa pa, dahil marami na rin namang nakakakilala sa inyo, pwede niyo po bang hikayatin ng mga kakilala niyo na maganda at mas lalong mag-ingat? Kung maaari, huwag niyo na lang sabihin na ang mga aswang ang pumipeste sa lugar natin para hindi pag-ugatan ng takot. Sige, ikaw ang bahala. Madurog na kayong tatlo. Masyado ng gabi. Lalabas lang ako. Oh, teka. Saan ka pupunta? Magbabantay sa labas para mas ligtas kayo. Sasama ako. Ako rin, no? Di po pwedeng mag-beauty sleep lalo pat nalaman kong si Don Leon ang nagpakulam sa akin. Dahil siya lang naman ang aswang dito, tulad ng sabi ni Catalina. Rosita, kagagaling mo lang sa sakit. Kaya mas mabuti pa kung magpahinga ka na. Huwag nang matigas ang ulo. Nakinig naman sila sa payo ni Catalina. Samantala, sumaglit muna ako sa kusina para magtimpla ng kape bago lumabas. Naupo ako sa maliit na papag katabi niya matapos kong maiabot ang kape. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba ng mga mandurugong yun? Hindi naman. Naligtas ako ng langis na binigay mo sa akin. Maraming salamat. Walang anuman. Tarantado yung si Don Leon. Matagal na akong palihim na nagmamatsyag sa mansyon niya. Mula nang malaman kong maraming mga natatagpo ang bangkay ng mga dating tauhan niya, malapit sa hasyenda. Pero, bakit kaya niya yun ginagawa? Ano bang ibig mong sabihin? Alfredo, kahit sinong kriminal gagawin ang lahat para maitago ang krimen na kanyang ginagawa. Naisip ko, na hindi man ang ba sumagi sa kanyang isipan na maaari siyang madawit dahil sa mga bangkay na yon? Mukhang alam ko na ang kasagutan sa tanong mo. Yun ay dahil gusto niyang mahuli ang tao na minsang nagligtas kay Rosita. Kung ganon, nagkakamali siya dahil hindi ko hahayaan na mangyari yon. Lalo pat malapit na akong manganak. Huwag kang mag-alala dahil handa kaming tumulong para mahintunat ng kababalaghan sa lugar niyo. Salamat. Matanong ko lang, gaano ka na pala katagal na albularyo? Mukha ka kasing bihasa sa pagkikipaglaban. Nagsimula ito nung 15 taong gulang ako. Mula nang mapatay ng mga aswang ang lolo ko. Kaya mula nun, inilihim ko ang aking kakayahan sa panggagamot dahil alam kong may kaakibat na kapahamakan ng isang albularyo. Talaga? Diyos ko, hulog ka ng langit sa probinsyang to dahil tinutulungan mo sila kahit pa... Dahil nakonsensya ako na kung wala akong gagawin at kakalimutan ko ang pagtulong ko sa kapwa, tulad ng laging pinapaalala sa akin ng lolo ko, mawawala ng silbing lahat ng itinuro niya sa akin. Pero sina Aling Medina at Rosita, alam ba nilang sekreto mo? Hindi. Kanina ko lang naipaliwanag sa kanila nang tawagan ako ni Mercedes. Buti na lang hindi ako nahirapan. Ang ibig sabihin, tapos ng laban at malaya na tayo? Hindi pa. Napatay ko lang ang iilang mga kasamahan niyang aswang, kaya hindi pa tapos ang laban. Hindi nagtagal ay nagsalitan kaming dalawa sa pagbabantay para pareho kami makapagpahinga kahit paano. Kinabukasan, nadatan ko sina Rosita at Catalina sa likod bahay nang magising ako at hinahanap sila. Kapansin-pansin ang seryosong mukha ng dalawa habang may hawak na gulok si Rosita. Gising ka pa pala. Maupo ka na dyan. Ikaw nang susunod pagkatapos nito. Kaya nga eh. Medyo natutunan ko na yung mga tinuturo nitong friend ko, kaya sigurado akong carry mo din. Oo nga, halatang batak na batak ka sa pag-iinsayo. Ba, talaga no? Tama na muna yan. Mag-almusal na muna kayo at ipinagtimpla ko kayo ng kape. Nagluto din ako ng champurado, pero kung gusto niyo ng tinapay, andun lang sa lamesa. Salamat po. Teka ha, mag-aalmusal lang ako. Kanina pa ako nagugutom eh. Ako rin. Uterus muna. Ikaw, Alfredo, bakit hindi ka muna mag-almusal doon at magkaroon ka ng lakas? Ikaw nga tong napuyat kagabi. Sige po, maya-maya. Ayos ka lang ba? Para kasing namumutla ka. Ayos naman po ako. Nag-aalala lang po ako sa kapakanan ng lugar na to. Hindi ko kasi sigurado kung kakayanin ba natin sila. Naiintindihan kita. Pero lagi mong tatandaan na kapag nanalig ka sa Diyos, ay magiging kakampi mo siya kahit saan. Opo. O siya, halika na. Sumabay na tayo sa kanila para mag-almusal. Sabay-sabay naming nilantakan ang mga pagkain na inihanda ni Aling Medina. Samantala,
Sinimulan na ni Catalina ang pag-iensayo sa amin. Itinuro niya ang tamang paggamit ng buntot pagi at ng gulok. Ako doon nagbigay din siya ng mga payo kung saan mainam na tamaan ng armas ang mga aswang na maaaring makalaban namin. Sa totoo lang hindi matutumbasan ang pagkamangha ko kay Catalina dahil sa pagpapakita niya ng angking katapangan at kahusayan sa pagmomostra ng kanyang mga itinuturo. Dapat matamaan ang makakalaban nyo sa parteng batok o ulo kung gulok ang armas na gamit nyo. Kapag buntot pagi, mas maigi kung sa katawan para manghina ka agad. Sige, siya nga pala. Palubog na rin ang araw. Anong plano natin? Walang iba kundi Romonda para bantayin ang bayan na to. Yun na lang ang natatanging paraan para maprotektahan natin ang lugar mula sa mga nilalang ng kadiliman. Paano kaya kung unahan na nating patayin si Don Leon? Gustuhin man natin, pero hindi maaari. Dahil baka madisgrasya pang isa sa atin. Lalo pat hindi pa kayo gaano kahusay sa pakikipaglaban. Mas makabubuti kung maghinay-hinay tayo habang nagsasanay kayo. Oo nga. Ayun pa lang tayo natututo, kaya dapat matutunan muna natin kung paano protektahan ang sarili natin. Tama si Rosita, Alfredo. Paano naman tayo makakasiguro na wala nang ibang mabibiktima ang mga yan kapag rumonda tayo? Makinig ka lang sa amin. Isa pa, pinapangako ko sa'yo na magiging maayos din ang lahat ng to. Mula ng araw na yon ay halos araw-araw kaming nag-iensayo sa pakikipaglaban. Hindi na rin kami nakapagbukas pa ng tindahan. Pansamantala rin kaming lumipat ng tirahan kung saan hindi kami basta-basta matatagpuan ng mga kalaban. Rumuronda kami tuwing gabi hanggang sa isang gabi sa kalagitnaan ng paglalakad sa kakahuyan malapit sa hasyenda ni Don Leon ay nakarinig kami ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Maganda ka, nasa paligid lang sila. Maghiwalay tayo ng landas para mas mabilis natin silang matagpuan. Ano? Hindi pwede. Paano kung may mangyari sa'yo? Malapit ng kabuanan mo. Kaya ko to. Sisigaw na lang ako kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Ano yun? Yung mga kaluskos? Nararamdaman mo ba? Huwag kang maingay. Maririnig nila tayo. Magtago tayo sa puno. Bilis! Inalalayan ko sa paglalakad si Catalina at bago pa man makapagtago ay isang malaking asong tumalon sa aming harapan. Kaagad na umatake sa kanya ang nilalang, dahilan para maitulak ko siya. Ako ang humarap sa halimaw. Buong lakas ko itong hinampas ng buntot pagi na siya namang tumama sa iba't ibang parte ng katawan nito. Hindi kalaunan ay nanghina ito at unti-unting nawalan ng buhay. Samantala nanlaki ang mga mata ko nang maibalik ko ang atensyon kay Catalina na ngayon ay iniinda na ang kanyang tiyan. Alfredo, umiilab ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Ano? Teka, dadalhin kita sa ospital. Kumapit ka sa akin, bubuhatin kita. Taray ko. Kumapit ka na maigi. Pinakalma ko ang sarili ko sa mga puntong iyon. Buong lakas kong binuhat si Catalina na nagpipigil ng luha at naglakad ng halos 40 minutos palabas sa kakahuyan. Sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakarating sa ospital. Ang sabi niya ay wag na ako mag-abala na samahan siya. Bagkus ay umuwi na ako sa bahay para ibalita kina Rosita at Aling Medina. Pero sa hindi inaasahan, nadatnan ko si Rosita na humahagulgol. Pansin ko rin ang panlulumo ng katawan nito. Alfredo, nasan ba si Catalina? Nasa ospital po. Nanganganak na siya at ang sabi niya, umuwi na ako para ipaalam sa inyong balita. Ano po nangyari dito? Si nanay at ang kapatid ko, kinuha sila ng mga aswang. Ano? Lintik na. Umuwi ako dun kanina tapos wala na sila eh. Magulo yung loob ng bahay namin kaya sigurado kung sila nga ang gumawa nun. Kung ganon, kailangan natin silang iligtas ngayon din eh. Nagmamadali na haming kinuha ang mga armas na nakatago sa lumang baol. Buntot pagi ang sa akin, samantalang gulok naman ang kay Rosita. Bukod pa roon, nagbaon kami ng mga pangontra sa aswang tulad ng bawang. Siniguro ko rin na madadala ko ang langis na binigay sa akin ni Catalina. Halika na. Baka kung ano pang gawin nila sa pamilya ko eh. Teka lang, akin ang gulok na yan. Papahiran ko na mabisang langis ni Catalina. Ito ang ginamit ko sa mga aswang nun.
Niligtas nito ang buhay ko. Eh paano ako? Gusto kong sumama sa inyo. Gusto kong iligtas ang kaibigan ko. Hindi na po. Mas mabuti na hindi na kayo kasama para masiguro namin naligtas kayo. Tama siya, Aling Medina. Hayaan yung kami na lang magligtas sa kanila. Mas mainam siguro kung pumunta na lang kayo sa ospital at samahan si Catalina para alam namin kung saan kayo hanapin pagkatapos nito. Mahigpit na yumakap sa amin si Aling Medina. Hinintay pa namin na makasakay ito sa tricycle bago tumungo sa hasyenda ni Don Leon. Dumaan kami sa likuran ng bakuran nito at nakarinig ng mga pag-iyak mula sa loob ng bodega. Maya-maya lang, mayroong pumalakpak mula sa hindi kalayuan na sinugundahan pa ng paghalakhak. Nakita namin si Don Leon kasama ang 5 naglalakihang mga aso. Ang mga asbo, humanda kayo. Aba, ang dating walang kwentang si Rosita ay nagtatapang-tapangan na ngayon. Mabuti naman at nakarating na sa iyo ang balita na dinakip ko ang pamilya mo. Nasaan sila? Huwag ka mag-alala dahil buhay pa sila. Unahin ko muna kayong patayin. Hayop ka! Mas hayop ka! Traidor kayong dalawa ni Mercedes! Anong ginawa mo sa kanya? Pinalapak ko siya sa mga kaibigan kong aswang. Kasabay ng pagsugod ng mga nilalang, ang pagsenyas ko kay Rosita na ihanda ang sarili. Nakipaglaban kami sa mga asbo. Yun daw ang tawag sa mga asong aswang. Dinig na dinig ang pagwasiwas ko ng buntot pagi na siniguro kong malalatayan nito ang bawat isang makakalaban ko. Samantala, bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makitang napabagsak ni Rosita ang isang halimaw. Bakas ang galit sa mukha nito. Ilang saglit pa, nagsisimula nang tumagagtak na ang pawis ko dahil patuloy akong nakikipaglaban. Sa hindi inaasahan, nakalmot ako ng isa sa mga ito. Dahilan para bumagsak ako sa lupa. Bumulwak kaagad ang dugo sa braso ko. Dahilan para manghina ang katawan ko. Kaagad na binunot ko sa bulsa ang natirang langis. Tsaka ito isinaboy sa mga nilalang. Pinagbastan kong magtarang-tarang ang mga ito habang umuusok ang kanilang mga katawan. Hindi nagtagal ay nawalan sila ng buhay. Si Rosita na ang humabol kay Don Leon nang magsimula itong tumakbo palayo. Pinagmasdan ko lang ng galit na galit itong ginilitan ng leeg ang matanda hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Tumatak naman sa isipan ko ang mga huling mga salita na lumabas na sinabi nito bago tuluyang mawala ng malay. Nagising ako sa ospital at nakita ko si Rosita na nakangiting lumapit sa akin. Sa wakas, nagising ka na rin. Aba, halos 2 araw kang tulog eh. Oh, nasan yung pamilya mo? Nailigtas mo ba sila? Teka, babangon ako. Kalma ka na. Tapos na ang laban dahil napatay na natin silang lahat. Nasa bahay na rin sina Catalina kasama yung pamilya ko. Ganun ba? Pero paano tayo nakakasiguro na patay na nga si Don Leon? Di ba ang sabi niya ay magbabalik siya? No ka ha? Napatay ko ng matandang mukluba na yon. Alam mo, ang dapat mong gawin ay kumalma at magpahinga dahil hinahanap ka na ni Catalina. Kumusta siya? Okay naman. Baby boy pa lang Junakis niya. Mabuti naman at maayos siya. O siya, aasikasuin ko lang yung mga papeles kasi sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas ngayong araw din. Saktong 12:30 ng tanghali nang makauwi na kami. Nadatnan namin doon si Catalina na kasalukuyang nagpapasuso ng anak. Kamusta nang lagay mo? Maayos na. Ikaw? Neto, masaya. Ganito palang feeling na maging isang nanay. Sobrang sulit lahat ng ipinaglaban ko. Nga pala, sana manatiling sikreto ang laban natin tungkol sa mga aswang ha. Oh, ay nandito ka na pala. Sakto. May ihahatid ako sa iyong magandang balita. Ano po yun? Nabalitaan kong binuksan ang lugar natin. Ibig sabihin, pwede ka nang umuwi. Hindi nagtagal, nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako. Aaminin ko medyo malungkot ako. Pero nangako ko sa kanila na bibisitahin ko sila kahit paano.
Sa totoo lang, sa ilang buwan na magkasama kami, ay mabilis na napalapit ang loob namin sa isa't isa. Samantala, wala na akong trabahong binalikan pa. Pagka-uwi ko sa probinsya namin, natanggal ako sa kumpanya sa pag-aakala nilang ninakaw ko ang truck. Hindi na rin naman ako nagpaliwanag pa dahil wala na rin akong planong bumiyahe dahil sa trauma na naranasan ko. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang pamumuhay ko. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho at pinilit na mamuhay ulit ng normal pagkatapos ng lahat. Buti na lang ay kahit papaano, nagawa ko naman yun. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maikwento ito. Sa ngayon ay dito ko na po ito tinatapos. Mabuhay po kayo at ang lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. More power po, Sitio Pangit. Alam niyo, naaawa talaga ako sa sender natin today. Kasi bilang mga anak, simple lang naman ang hilig natin. Yung mahalin at tanggapin tayo ng mga magulang natin. Pero gaya ng sabi nga nila, minsan pa, hindi kadugo ang siyang totoong magbibigay ng pagmamahal at pagtanggap. Hindi ko naman nilalahat pero marami sa atin na nakakaranas ng ganito. Mapaanak man o magulang. Kaya ang payo ko lang, sana matuto tayo magpahalaga at magparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Kasi sa huli, hindi naman dugo ang batayan ng pamilya, kundi yung tunay na malasakit at pagtanggap na naibibigay natin sa isa't isa. Iyon lamang po. Muli ay ito ang inyong lingkod. On behalf of Sir Jupiter Torres, hanggang sa susunod po.